Isang gabi, halos mag-isa siyang kinain ng kaba. Nasa bangketa lang siya ng Quiapo, hawak ang huling pera niya, iniisip kung paano pa siya mabubuhay. Makalipas ang 8 taon, siya ang CEO ng isang e-commerce giant na nagbibigay trabaho sa daan-daang Pilipino at naghahatid ng kaligayahan sa mahigit 200,000 customers sa buong bansa. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan ko ay Aliyah. Lumaki ako sa Tondo, Maynila. Hindi kami mayaman, malayo sa mayaman. Ang tatay ko, si Mang Ben, ay isang tsuper habang ang nanay ko, si Aling Nena, ay naglalabada. Palagi kaming kapos, halos araw-araw ay panalangin na lang kung saan kukunin ang susunod na kakainin. Naaalala ko pa, 19 na taong gulang ako noon, nasa kolehiyo, nagtatrabaho bilang part-time call center agent para lang matustusan ang pag-aaral ko at makatulong sa pamilya. Hindi sapat ang kita ko, kaya minsan, kailangan ko pa ring maglakad pa uwi mula sa Quezon hanggang Tondo dahil wala na akong pamasahe. Minsan, kinailangan kong huminto sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Iyon ang pinakamahirap na desisyon na nagawa ko. Parang gumuho ang mundo ko. Akala ko wala ng pag-asa. Pero isang araw, habang nag-browse ako sa internet gamit ang lumang laptop ng kapitbahay namin, nakakita ako ng isang post tungkol sa pagbebenta ng mga gamit sa bahay online. Doon ko naisip baka ito na ang pagkakataon ko. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Nay, tatay, may naisip po akong paraan para kumita. Sabi ko isang gabi habang naghahapunan kami ng tuyo at kanin. Ano na naman yan, anak? Huwag kang masyadong magpagod. Alam mong mahirap ang buhay natin, pero kakayanin natin, sagot ni Mang Ben, na halatang pagod na pagod galing sa biyahe. Gusto ko pong mag-online selling ng mga gamit sa bahay. Nakita ko po kasi sa Facebook, marami ang bumibili, paliwanag ko. Online selling? Paano naman yan, Aliyah? Wala tayong puhunan. Hindi mo alam ang ganyan, sabi ni Aling Nena, halatang nag-aalala. Maghahanap po ako ng mga supplier na pwede nating bayaran pag nabenta na yung item. Tapos, ako na po ang magpo-post sa Facebook. Wala po tayong talo kasi hindi naman natin pera ang gagamitin sa puhunan, paliwanag ko, na may pag-asa sa boses. Sigurado ka ba dyan, anak? Hindi yan biro. Pero kung dyan ka masaya, sige. Susuportahan ka namin, sabi ni Mang Ben nang umiti sa akin. Sige na nga. Basta mag-iingat ka at magdasal ka palagi, dagdag ni Aling Nena. Hindi naging madali ang simula. Marami ang nagduda sa ideya ni Aliyah, lalo na dahil wala silang pera. Pero ang suporta ng kanyang pamilya at ang kanyang matinding determinasyon ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi kapani-paniwala ang kanyang tagumpay. Sa tulong ng isang kaibigan na mailumang kamera, nagsimula akong kunan ng litrato ang mga produkto. Mga simpleng gamit sa bahay lang, tulad ng mga kutson, kumot at mga kagamitan sa kusina. Sa simula, iilan lang ang pumapansin. Pero hindi ako sumuko. Araw-araw, nagpo-post ako, sumasagot sa mga katanungan, at naghahatid ng mga produkto sa mga customer. Minsan, ako mismo ang naghahatid ng kutson sa kabilang barangay, kahit gabi na. Naaalala ko pa, ang una kong kinita ay 500 piso. Para sa iba, maliit lang iyon, pero para sa akin, iyon ang simula ng lahat. Nakabili ako ng bigas at ulam para sa pamilya namin. Doon ako naniwala na posible pala. Unti-unti dumami ang aking mga customer. Mula sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, hanggang sa mga taong nakikita lang ang mga post ko online. Nakilala ako bilang Aliyah ng Tondo na nagbebenta ng dekalidad at abot-kayang gamit sa bahay. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga order, may nag-message sa akin. Isang malaking supplier ng mga gamit sa bahay. Gusto nilang makipag-ugnayan sa akin. Miss Aliyah, nakita namin ang galing mo sa pagbebenta online.
Gusto ka naming imbitahan sa opisina namin. Gusto naming makipagtulungan sa iyo, sabi ng taong nag-message. Hindi ako makapaniwala. Kinakabahan ako, pero alam kong ito ang pagkakataon ko. Kinabukasan, lumuwas ako sa Makati, suot ang best dress ko. Doon ko nakilala si Amy Reyes, ang AE ng isang malaking kumpanya. Alia, nakaka-impress ang diskarte mo. Sa gitna ng hirap, nakahanap ka ng paraan. Gusto naming maging partner ka. Tutulungan ka naming magtayo ng sarili mong e-commerce platform, sabi ni M. Reyes habang nakangiti. Niyakap ko siya. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Sa wakas, ang pangarap kong makatulong sa pamilya ko ay natutupad na. Simulan na natin ito, Alia. Marami pa tayong matutulungan, dagdag ni M. Reyes. Sa loob ng 2 taon, sa tulong ni M. Reyes at ng kanyang team, na itatag namin ang e-bahay online, isang e-commerce platform na nakatuon sa pagbebenta ng mga gamit sa bahay. Ang maliit kong negosyo na nagsimula sa Facebook ay lumaki at naging isang ganap na kumpanya. Ngayon, may mahigit 200,000 customers na kami sa buong Pilipinas. Nakapagpatayo na rin kami ng sarili naming warehouse sa Laguna at nagbibigay kami ng trabaho sa daan-daang Pilipino, kabilang ang mga kapitbahay namin sa Tondo. Naibalik ko rin ang aking mga magulang sa aming bagong bahay. Ang sabi nila, "Anak, salamat sa sipag at tiyaga mo." Masarap pakinggan ang mga salitang iyon. Ang bahay online ay hindi lang isang negosyo, ito ay isang pamilya. Ipinagpapatuloy namin ang misyon na bigyan ng abot kaya at dekalidad na gamit sa bahay ang bawat pamilyang Pilipino, saan man sila naroroon. Mula sa isang simpleng online seller na halos walang pag-asa, si Alia ay naging isang inspirasyon. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, basta may sipag, tiyaga, at pananampalataya, kayang-kaya nating abutin ang ating mga pangarap. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya at sa mga taong tinutulungan niya. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.